Sound check. Magapong ko ang tanan palihog. Salamat kid sa warm nga introduction and warm man kag manami nga ambahanon para sa aton nga Ginoo. Okay. Brother Steve, pwede mo makuha lang ang connection bala dere para mag-silo. Okay. Okay. Okay, ara na. Sa liwat mayong agagid sa inyo tanan. May ara ko nga pamangkot bala sa inyo. When was the last time you encountered conflict? Saan-o ang pinakakatapusan ninyo nga naka-experiensya kamo sang inaway? Sa prangka nga istorya, saan-o kamo nag-inaway ni banahon mo? When was the last time you encountered conflict? So muna subong ang istoryahan ta. Hindi sa conflict, kundi sa positive side. Ang Christmas season is a season of hope. Hindi ini dapat season nga magahatag sa aton sang kasubo sa tagipusoon kay bangod Disyembre kag kun wala ta nakaangkon sang 13th month o kun natagaan bonus o kun damo galastuhon ta kun kita employer masubuan na ta. Kabay hindi ina mag-cause sang kasubo sa aton. Ang Christmas season nagahatag ina sang paglaom sa aton tanan. Gani para may paglaom kita natun-an naton sa nagligad ang word nga hope. May ara kita dapat sang kalipay. Kag ang nagahatag sang kalipay wala sang iban amo ang Ginoo. Siya inang source sang aton nga happiness. And then, kung may paglaom kita, dapat may ginaubra kita. Sa aton ginaubra, nagadaog kita samtang nagahulat. So, overcome. Naga-overcome kita sang aton malain nga pamatasan, gina-overcome naton ang aton nga fear, gina-overcome naton ang mga bagay nga malain nga nagakatabo sa aton. So, amo na gali ang pamatasan sang mga taho nga may paglaom. And then, subong tunaan naton ang letter P. Ano bala ang paglaom sa aton kabuhi? Ang tao nga may paglaom, may ara siya sang kalinong. I-check nyo be sa inyo nga kabuhi kung may kalinong kamo. No? Balikda ang imo tupad, hambala siya. May kalinong ikaw sa kabuhi? O kung naginaway ka mo ni misis mo, kamo na lang da kabalo kung may kalinong karon. Ang paglaom nga matudtuod may ara sang kalinong. Basahon taliwat ang aton nga text bala diri sa Isaiah 9 verse 6. Dungana naton sa gihapon. Okay? Ready? Start. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. No question sa mga Christians nga ang ini nga verse nag-refer sa kay Jesus. Kaya ang iba niya, especially mga Judaism, mga Hudiyo, wala sila gapati nga si Jesus ni ang ginamin sang sining verse. But sa aton nga nagatuo kay Jesus, siya gid niya, wala na sang iban. Siya ang child nga nataho, siya man ang anak nga ginhatag sa aton. Ginlansang siya sa cross. A son is given, and the government shall be upon his shoulder.
ang gobyerno ara sa iya abaga, siya ang magapangulo pila ka adlaw. And lang tawa ano hambal niya. And his name. Ang word nga name, ang iya galibot silingon or ginatawag ini sa Hebrew, sorry, G diri na butang ko, but in Hebrew word ginatawag ini nga Shem. Ano ang botsilingon sang word nga Shem sa Hebrew? It means glory, memorial, reputation, or fame. Siling diri sang Bible, ini nga bata, ini nga Ginoo, ang iya reputation, ang iya nga fame, pagatawagon. Wonderful, makatilingala. Amo na nga sa nagkadto di siya, damo sa mga milagro ang ginhimo sa aton Ginoo. His reputation shall be called Wonderful, Counselor, Manuglaygay, the Mighty God, makagagahom nga Dios, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. The word peace diri, ang iabot silingon, ruler. He is the ruler of peace. Siya gidya ang nagapangulo sang kalinong. So, bisan diin nga lugar o kun oras nga makakita ikaw sang kalinong, naghalin ina sa aton nga Prince of Peace. Nawang aton nga mensahe subong nga pagatun-an, the Prince of Peace. The Prince of Peace. So, series part 3 ini. Pagatun-an naton, kung nga si Jesus is called the Prince of Peace. Kiti sa aton nga kalibutan, bala amugid niya ang kinahanglan naton subong. So, why Jesus is called the Prince of Peace? Number 1, He's the only person who can give and provide peace without. Magamba ka gani nga without, it means sa sagwa. Siya lang ginina ang persona nga makahatag sang kalinong sa aton nga sagwa. It means world peace. Siya lang gini makahimo sina. Sa sinigyapon nga verse, makita naton, for unto us a child is born, unto us a son is given. Paano ya maprovidean peace ang bilog nga kalibutan? Siling diri, the government, ang gobyerno shall be upon his shoulder. Sang kagapon, nagapauli kami ni Mrs. Upod namon si Brother Nonoy, kaya nga Mrs. Gestorya kami about sa taxes. Kay siling sang aton nga government, kung subong kamo mabayad sang taxes ninyo, nubo pa. Kaysa next year, masaka na. Gakalipay kita nga may tima, kita sa sining nga syudad, let us bring Iloilo to the next level. Pero wala kita kabalo, kung magauswag aton nga syudad, magasaka man aton nga mga taxes. Amo nang reklamo sa una kay King Solomon, gabi pagmanggranon sang nasyon sang Israel, pero ang kumod sa mga taho, pirti kataas ang way of living nila. Grabe ang tax nga balayran. Pero, ang iniya nga gobyerno ni Jesus Christ, hindi kita yung magkumod kung kita righteous. Because, ang mga righteous shall reign with Him. Kulang taon naton ang damgo ni King Nebuchadnezzar in the book of Daniel chapter 2. Gin-explain ni Prophet Daniel ang gindamgo sang isa kahari. Imagine bala, ang isa kahari nga si King Nebuchadnezzar nagdamgo, pero ang iya nga damgo nalimtan niya. And then gintawag ito ang mga magicians, astrologers, tanan nga wise men sa iya nga ginharian nga dapat i-interpret ang iya nga damgo nga nalimtan. Siya gani mismo nga nagdamgo, nalipat.
Tapos pirsahon niya ang mga tao nga mag-interpret sang damgoya. Sa malipot nga istorya, si Daniel amo ang nakahibalo sang iya nga damgo kag naka-interpret. Amo ning iya gindamgo. Isa ka image ngang iya nga ulo made of gold. And then chest of silver, thighs of bronze, legs of iron, feet of iron, and clay nakasamo. Pag-explain ni Daniel, siling ni Daniel, King Nebuchadnezzar, ikaw ina ang head of gold. Imo ina ginharian. Babylonian Empire. Pero, may masunod sa imo, may magguba sang imo ginharian. May katapusan ang imo ginharian. Agawon ini sang Medo-Persian Empire. Amo ina sila ang chest of silver. Pagkatapos ni nga empire, isla naman sang Greece. Di ba mo ning natabo? Kung lang taon tang aton nga history, amo gid ni ang nagkalatabo, prophecy ini. Ang gingamit, ang damgo sang wicked nga king. Imaginan nyo bala, ari pa lang diriya si Nebuchadnezzar, nagapangulo, pero gin-say-say na, gin-prophesy na kung sino ang magasunod nga mga ginharian. Kagamo gining nagkalatabo. And then next, amo ang Rome. After sang Greece, Rome dayon. And then after sang Rome, amo na ni subong. Ginatawag na feet of iron and clay. Ginahambal ini sang iban, gina-interpret sang iban nga amo ini ang European Union. Ang NATO. Siling man sang iban, amo ini ang democracy. Feet of iron and clay. Amo ini subong. Demokrasya. Pero na-notice niyo, may sugpon siya na ang iyang damgo. Sa image gani, may nakitaan nga bato halin sa langit nga nag-igo sa tiil sa sini nga image kag natumba kag naguba. Kag gin-interpret ni Daniel nga inang bato nga na is the kingdom of Jesus Christ nga magaguba, magatapos sang ginarian sang mga tao. In 1 Corinthians chapter 15, gin-explain ini ni Apostle Paul. Siguro nabasahan ini naton, pero wala lang naton man-notice ang iabot silingon. In verse number 23, but every man in his own order, Christ the first fruits. Now, Paul was talking about the resurrection of Jesus Christ kag sa mga nagtuo sa iya. Siling niya, tagsa kataho, may ara sang pagpasunod. Christ the first fruits. Si Kristo ang nauna nga nagbanhaw. After ni Christ, sino dayon? Afterward, they that are Christ. At His coming. Sino kuno ang dason nga mabanhaw? Ang iya ni Kristo. San o sila banhawon? Sa iya pagbalik. Nang question naton subong, ano ina nga pagbalik? San o ina nga pagbalik? Kung nagambal siya at His coming, ti kung ano to ang ginpromesa niya sa una, amo na sang iabot silingon. Kaya nga man, lantawan niyo verse number 24. Sa iya pagbalik, banhawon niya ang iya. Then, anong masunod? Cometh the end. Pag-resurrect sa mga tumuluo niya, maabot ang katapusan. Ano ning katapusan? It's the end of the kingdom of men. Katapusan sang ginharian sang taho, kay siya na ang mahari. Then cometh the end, when, lantawan yung context, when He shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when He shall have put down all rule and all authority
and power. Di bala kingdom ini? Di bala millennial reign ini ni Jesus Christ? For He must reign till He had put all enemies sa idalom sang iya nga tiil. Ti katapusan ini sang ginarian sang tawo. Kay ang government shall be upon His shoulder. In Revelation 19, verse 15, and out of His mouth goeth a sharp sword. Well, madamo sa nagapati nga literal ini nga nagagwa ang espada sa baba ni Jesus. Hindi ko magbais kung literal man na ang patihan mo or figurative. Pero kung lang tawon mo bala, kung iliteral ta ginitanan, posible man nga magagwa, masarangan na sang Ginoo magagwa espada sa iya nga baba. Pero dapat, walang takon ta, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. Iliteral taman nga may ginakaptan ang Ginoo nga rod, nga sansalon. Or figurative, magapangulo siya sang kamay na bakal. Di bala mo nang yabot sa lingon? Verse 16, and he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Ang Ginoo langgid, ang makasarang, maglinong sang bilog nga kalibutan. Lantawan niyo bala subo ang gakatabo sa aton? May gira sa Ukraine and Russia. Pila na kabulan. Malapit na sobra isa ka tuig. Wala gihapon natapos ang gira. Ang purpose sa mga country nga nagagira sila para makaangkon sila sang kalinong. Di bala? Magira anay para may peace. Pero ini dugay-dugay na ngagira. Alin pa sang una, World War I, World War II, hasta subong may mga gira, pero do wala manggihapon sang kalinong. Israel and Hamas war. Malawig. Pero until now, sige gyapon ang gamo. Pila na ni kadikada ang away sa mga Arabo kag mga Hudiyo, pero wala gyapon natapos. Dumduman nyo sang una, sa mga may edad-edad, siguro batian ninyo, gareklamo mga tao kay Marcos, kay may martial law. Silang isang iban, baw kung si Aquino na ang magpungko nga presidente, maging matauhay na aton nga pangabuhi sa Pilipinas. Tinagpresidente si Aquino, ay grabe pagid kumod sang taho. Digto pagid nagulhot mga NPA, mga sari-sari nga mga tido nagamo na gid. Makapungko si Duterte, awayon niya ang mga drug lords. Di nakapungko man siya, duara man gyapon. United Nations, ginahawa ka himo sang peace sa bilog nga pungsod. Pero wala man. May mahimo sila sang gira sa Russia kag sa Ukraine. Wala man gyapon. Hala, ang mga Miss Universe nagbiting shot na. Pila na to kauba-uba kag maghambal world peace. Pero wala man sang peace. Anong mahimo sang beating shot sang Miss Universe sa world peace? Sang mga nagliligad nga sinimana, i-share ko lang sa inyo, gin-appoint kita sang aton barangay bilang lupong tagapamayapa, no? Gusto ko lang i-share ini sa inyo. And then, ang amon nga goal, amo ang paghatag sang justice, reconciliation, and peace. Amo na yung amon purpose. Mahatag justisya, reconcile, kag kalinong. Ti siling ko, doon ang kulbaan ko, bala siling ko, Bo Lord, budlay ni karon kung paano bikon ang taga Cornerstone ang ginareklamo sa barangay. Tani, hindi lang kamo, no?
Siling ko, Lord, paano abi kung ang taga Cornerstone ang mag-ilinaway, kag digto sila magkadto. Dumidyo ka luya. Siling, hindi ta malikawan eh. Hindi ta malikawan ang conflict. Bisan diin may conflict. Sa aton pamilya. Wala ka mong conflict sa pamilya niyo? Ara, gidagani, gurong inaway. Di ba? Sa aton opisina, makadto ka mo sa trabaho naton. May conflict, gid. Drive ikaw sa karsada, hala, maugtas ka. Kaya ang tao, wala disiplina. Bisan sa mag-ululutod sa Ginoo, may conflict. Especially mga baptist, kasabad. Basta baptist gani, palaaway gid na ya. Kita mo, damo-damo, faction nga baptist diri, may evangelical, may Bible Baptist, may, may fundamental, may ara pagid nga Southern Bap, may ara pagid, hala, damo-damo nga mga kinalain. Kag pala debate pa. Di ba? Ti conflict sa mag-asawa, conflict man gyapon. Bisan diin kita maggadto, may ara gid nga conflict. Pero siling ni Jesus, John 16:33, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In this world ye shall have tribulation." Samtang nag-star kita sining nga kalibutan, may ara kita sang kagamo. And we are not the ones who can provide peace sa sining kalibutan or sa aton nga community. Conflicts and troubles nagahatag sa aton sang great lessons in life. We should embrace ang conflict. Hindi kita makahatag sang kalinong. Nagatudlo na sa aton nga maging humble kita, maging mapinasinsyahon ng aton nga ulo, hindi dasig mangakig, and to trust the only Prince of Peace. Amo na gani nga kinahanglan tagid nga magbalik ang aton Ginoo kay siya na iya magahatag sa aton sang tudtuod nga kalinong. The world peace. Sarangan ina sang Ginoo. Balaan nyo na ni nga istorya, si Jesus nagakatulog sa baruto nga ginasakyan nila. Okay? And then dugay-dugay, nag-abot ang bagyo samtang nagakatulog ang aton nga Ginoo. Siling diri sa verse number 38, he was in the hinder part of the ship. Ara sa may likod sang baruto, asleep on a pillow, and they wake him and say unto him, "Master, wala ka balalabot nga mapatay na kita?" Tigasululod na to mga tubig eh. Grabe na to ang huyop sang hangin. Grabe na ang kulba sa mga disipulo niya. "Master, wala ka balalabot nga mapatay na ta?" Verse number 39, he arose and rebuked the wind and said unto the sea, "Peace, be still." Imagine na bala, ginkigan niya ang hangin. Sino sa inyo nakapangakig na sa hangin, di? And then, siling niya maglinong. Ginkigan niya ang hangin, ginhambalan niya, ginistoryaya ang dagat. Grabe nga persona, no? Siling niya maglinong. And the wind ceased, and there was a great calm. Before sini, grabe ang kahadlok sa mga disipulo. Pero paghambal ya pagid sang amo sini, anong natabo? And they feared exceedingly. You know what? Ang nami, kung mas kadlokan ta ang Dios, kaya nga aman, nagaresulta ini sang kalinong sa aton kabuhi. Kung kaysa sa aton, mas nahadlok kita ya sa iban. Pero sa Diyos do wala kita labot, baylandang Ginoo, kabuot na saya. Pero mas maayo gid nga ang Dios gid ya ang kahadlukan naton. And siling nila, what manner of man is this? Anong klase ini siya nga taho?
nga bisan ang hangin kag ang baybay nagatuman sa iya. Ti masarangan niya gani manduan ang hangin kag baybay nga maglinong, bilog nga kalibutan makontrol sang aton Ginoo kun siya na maghari. Siling sang iban, kung Dios siya, tinga wala sa kabalo nga nagsakay sila sa baruto, nagbagyo. Wala sa kabalo sang weather forecast. No, He is the weather forecast. Kung ano hambalo niya, amo na ang matabo. So, He can give us the world peace. Peace from without. Ano pagid? Jesus is the Prince of Peace because He's the only person who can give peace within. Kalinong sa sulod naton or inner peace. Kag-amo ini kung kaisa ang wala sa aton nga mga anak sang Dios. Isaiah 9 verse 6, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor. No. Sa iban nga Bible, counselor. Whether counselor or counselor, same ang iyang meaning. Anong meaning sang counselor? It means advisor or consultant. Kung ikaw may dako nga problema, kung ikaw may mabugat nga ginalukdo, din ikaw kakadto. Sino galaygay sa imo? Sino nagabulig sa imo guide nga masulbar ang problema mo? So din kita makadto. Siyempre makadto kita sa expert. Makadto kita sa aton nga advisor nga mahibaluan naton nga makabulig sulbar sa aton nga problema. Sa ilang nga mga consultant, sila na iyang mga nakabalo magpatindog sang building. Yes, nagpatindog kita sang building, pero may mga consultant ako nga ginapamangkutan. Ano gamiton ta nga kabilya? Pila ka bilog? Ano ning design sang aton nga footing? Pila ini ang iyang parilya? Ang aton nga beam, ang aton nga trusses. Yes, kabalo ko maghimo, pero may ginakonsultahan pagid ko nga mas expert. And amo ina ang aton nga Ginoo. Siya pagidya ang pinaka-expert sang tanan. Si King Jehoshaphat, may ara sang dako nga problema nga nag-abot. In 2 Chronicles chapter 20 verse 1, nag-abot ang tinion nga ang children of Moab, children of Ammon, with them, other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. So parehas bala subong, gamay-gamay ang Israel, pero ang palibot sang ilang nga pungsod, Jordan, Syria, Iraq, kung ano pagidra, gakontra sa ila. Tiyan mo maninatabo kay King Jehoshaphat, damo-damo ang iya kontra. Siling sang verse 2, there cometh a great multitude against thee. From beyond the sea, on this side Syria, they be in Hazazon Tamar, which is Engedi. Damo-damo, outnumbered sila. And ang ilang nga kontra, nga multitude, lapit na lang sa ila. Na-experiensyahan yun eh? Nga lapit na lang ang imo problema, may nanuktok sa bala nyo. Na tong Bombay nga panukot. Ano himuon mo? Ara na ang Shopee. Ara na ang Food Panda. Wala ka inugbayad. Amuni ang natabo kay King Jehoshaphat. Dugin takluban siya. Hindi kasarang ang ilang army. Anong iya ginhimo? Kaya hindi siya kasarang. In verse number 3, Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast
throughout all Judah. Bangod kay hari siya, gingamit yung authority, tanan kita ngayari diri subong. Hindi magkaon. Manawag kita sa Dios, mangamuyo kita, mangayo kita bulig sa aton nga Ginoo. In verse number 4, Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Makon mo, hindi lang ang syudad sang Judah, kundi hasta pa ang mga probinsya, sagwa sang syudad, nagsulod, nangamuyo, wala nagkaon, nagpakiluoy sa aton nga Dios. Amo man taning himuon ta, kung mag-abot ang problema, hindi ta to dayon manawag sa aton nga maninoy o kunmigo nga may kwarta. Dayon ta diyon hulam, pwede ko da kahulam, tani unahon ta dayon ang Dios. Uy, may problema, tawagi to si tita mo nga milyonarya. Tawagi to si Brad nga mo ni. No! Nadula na to karon salig ta sa Dios. Kaangay nila, wala sila iban ginuuna palapitan. Amo giduna ang aton nga Dios. They came to seek the Lord, to ask help of the Lord. Sa Ginoo tayo mangayo bulig. Nga sa Ginoo giduna. Because, siling sang Isaiah 55 verse 8, ang aton nga Ginoo, ang aton nga consultant, ang aton nga counselor, mas taas ang iya nga paminsaron sa aton paminsaron. Duga kaladlawan siguro, no, nga kung may problema kita, ang palapitan ta, amo to ang tawo nga do wala na balaan. Di bala? Ti ano na biibulig ya sa aton, ano na ilaygay ya sa aton, kay dumas alam pata sa aton ginpalapitan. Ang aton niya nga counselor, ang iya paminsaron, hindi kaangay sa aton paminsaron. Ang iya nga dalanon, hindi kaangay sang aton nga mga dalanon. Kay silingi diri, kung ano kataas ang langit compare sa kalibutan, amo man ina ang dalanon sang Dios nga mataas sa aton nga dalanon. Kag ang panghunahuna sang aton Ginoo compare sa aton nga mga panghunahuna. Ang Dios siya, damo na siya pamaagi. Hindi ta na iya ma-imagine ng iya nga mga pamaagi kag mga solusyon nga ihatag sa aton. Karon kay nagpangayo sila bulig sa Ginoo, kay nagpalapit sila sa Ginoo, kay hindi na sila kasarang sini nga problema, ang Ginoo nagpangita pamaagi. Arya, verse number 14, then upon Zahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. San o nagaabot ang kaalam kaglaygay sang Dios? Sa tion nga magpalapit kita sa Dios. Siling ni James, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Kung magpalapit kita sa Dios, siya man magpalapit sa aton. Gingamit si Zahaziel nga maghambal sang solusyon sang Ginoo. Nagabot ang balaan nga espiritu sa tunga sang congregation. And he said, hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Ang mensahe gali sang Dios, saling niya sa tanan, ini nga away, hindi ini inyo. Ini nga away sang Dios, siya ang mahulag sa inyo. Ti anong natabo, pagkadason nga adlaw, lipay-lipay, ang tanan nga taga-Israel,
Kabalo ka mo kung ano ila ginhimo. Ang ginpasulong nila sa frontline, amo ang mga singer. Siguro nakatuga to sila kang nagkanta, Gloria. Kontra nila, may mga pana, may mga bangkaw, may mga katapult. Nagkinanta sila. Pagkanta nila, naglingin ng ulo sa ilang kontra, sila mismo nagbinunanay as nagkalamatay tanan. Kagang tanan nga spoils, nahakot nila, 3 days, kulang pa. Nagdaog sila. So, lantawan niyo ba lang sitwasyon? Kung mapalapit kita sa aton nga counselor, siya na iyang magatudlo sa aton kung anong himuon. Siya na iyang magahatag sa aton sang kalinong sa aton pangunahuna kag tagipusoon. Recently, nag-apply ako liwat sa SSS, si Ma'am Adele. Ano na to gani nga year ang katapusan sa SS ko? 2010? I don't know, 2010. Amo tong katapusan ko nga bayad-bayad sa SSS. May loan ako gali. Karon gin-open niya, ginhulugan niya, na dakpan ko sang SSS. Ang akon nga loan nga 8,000, may interest nga 8,000. So, 16,000 na. Plus ang penalty nga 20,000 plus. So, ang akon balaydan, 36,000 plus. Nakibot ko. Tuway man ko na ka-loan sang muna. Grabe nga penalty. Siling ko ba kadako sang balaydan? Ti wala ko may nalungong na iya sa mga SS o nano na. Nagtawag kami sa bata sang akon nga maninoy, kay ang iya nga bata nagaubra sa SSS. So samtang ginatawagan siya, balya, madula ana siya ang penalty nga 20,000 plus. Iamon yun gatawag. Pero hindi gyapon kabalo. Ang ginimo namo nagkadto gid kami digto sa iya. Kag nagtubangay amo ni ang himuon niyo, amo ni dugay-dugay, dula ang penalty nga 20,000 plus. Nga nasulbar. Di ka nagpalapit kami sa Ginoo. Nagpalapit kami sa nakabalo. Di mo man na sa aton, kung hindi ta kabalo sa aton problema, palapit ta sa expert. Kay siya na iyang nakabalo. Philippians 4 verse 6, be careful for nothing. Hindi kita sagi, palibog sa hindi importante nga bagay. Anong importante nga bagay nga dapat naton palibugan? In everything, by prayer. Ina balang nagabot ang problema, wala pa ta ka pangamuyo, nagugtas na ta. Abi unahon ta ang pangamuyo bianay. By prayer and supplication, pagpangayo sa Dios. With thanksgiving. May problema, pastor, mapasalamat? Yes, mapasalamat gyapon. Kaya ang problema nga na, wala ka kabalo, blessing in disguise na sang Dios, sa aton, may ma-learn kita sina nga problema. And he said, let your requests be made known unto God. Di bala, pastor, ang Dios kabalo sang tanan, siling sa Matthew, wala patakapangayo, balaan niya na aton pangayoon. Nga pabaloon ta pa siya. Ang word nga no, may duwa na siya ka-meaning. Ang isa ya ka-meaning, intellectual knowledge. Ang second meaning niya, experiential knowledge. Ang iya dibot silingon, ang aton nga mga pangayo, ang aton nga mga request, ipabatyag ta sa Dios nga kinahanglan ta siya. Kay kung hindi ta maghatag time sa iya, hindi ta maghatag sang luha sa iya, hindi ta maghatag sang salig ta sa iya, hindi na sa kabatyag sang aton nga ginapangayo sa iya. Let your request be made known. Let God experience your dependence, your tears, your trust, your time. Siling ni Joseph Scriven,
ang nagsulat bala sang kanta nga, What a Friend We Have in Jesus. Sila nga, oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Nga ako no gina-forfeit na permi ang kalinong, kay wala ta nagapalapit sa Dios sa pagpangamuyo. Sila ni Horatio Spafford nga nagsulat sang It is well with my soul. Sila nga, whatever my lot, bisan ano pa ang maabot sa akon, Thou hast taught me to say. Ano ang ba niya? It is well. It is well with my soul. When the oceans rise and thunders roars, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still, know you, our God. Siling sang verse number 7, kung mangamuyo kita sa Dios, the peace of God, which passeth all understanding, inang kalinong nga hindi mahangpan sang taho, amo na sa nga kalinong ang magatipig sang imo tagipusoon panghuna-huna through Christ Jesus. So, palapit kita sa Dios sa pagpangamuyo. Sa iya lang gid naton makuha ina ang inner peace. Si Jesus nagsiling, John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give unto you. Ihatag ko ang akon nga kalinong sa inyo. Ikatatlo, nga si Jesus ang ginatawag the Prince of Peace. Because He's the only person nga makahatag sa aton sang peace with God. Peace with God. Ang iabot silingon, a restored relationship with the Father. In Romans 4, verse number 23, sa ibabaw yang mga verses, ang ginaistoryahan about the faith of Abraham. Bangod kay nagtuo si Abraham, nagresulta ang iyang pagtuo. In verse number 23, now it was not written, wala kuno inigin sulat, for his sake alone. Hindi lang inigin sulat kay Abraham, that it was imputed to him, but for us also. Makita nyo, kung paano na-save si Abraham? By faith. Bangod kay nag-faith siya sa Dios, gin-imputan siya sang righteousness nga iya sang Dios. Dira siya naluwas. Kagsiling sang verse 25, hindi lang sa iya, but for us also. Sa aton man. So kung ano, kag paano naluwas si Abraham, same man sa aton kaluwasan. Ang faith, pagtuo sa Dios. But for us also, to whom it should be imputed. Kita man tagaan sang Dios, sang imputed righteousness, if we believe on Him that raised up Jesus, our Lord, from the dead. Then He said in chapter 5, verse 1, Therefore, kay nagtuo kita sa Dios, nagtuo kita kay Jesus, being justified by faith, anong resulta niya? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, intindihon tani balang nga ginhambal dere that we have peace with God. Because before, sang wala pa kita nagtuo kay Kristo, we were the enemies of God. Kontra kita sang Dios. Nga kay makasasala kita tanan, and God is holy, God is righteous. Kung hindi ya kita anak, kontra kita sang Dios. In Psalm 7 verse 11, God judges the righteous.
And God is angry with the wicked every day. Imaginable, ang Diyos akig sa mga malaot adlaw-adlaw. Ikontra kita sang Diyos. That is why ang Christmas is a season of hope. Nagkari siya sininga kalibutan. Ang Ginoo, the Prince of Peace. Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Anong meaning sang Jesus? He shall save his people from their sins. Sila sang iban, ang his people na Israel lang na. Ang pamangkot, sino may sala? Israel lang? Di ba lang sala nagsugod kay Adan? Tanan niya nga tawo nga magtuo sa iya, luwason niya. Hindi lang niya Israel lang. He shall save his people from their sins. And pagkatao sang aton Ginoo, natingala kita nga may kanta sang Gloria in Excelsis Deo. Sili ko nga mo ginang kanta. Ara nagali sa Bible. Pagkatao sang Ginoo, damo sang angels nga nag-appear sa shepherds. Naghatag sila sang maayong balita. Verse 13, suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying. Hindi mo ni maisip nga mga spirit beings ara sa langit gakinanta. Ang ila kanta, glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward man. Siling sa mga anghel, sa kalibutan, kalinong, kag maayo nga tuyo sa tanan nga taho. Ang pagkabun na agali sang aton manluluwas, kalinong sang kalibutan sa Dios. Kag maayo ang tuyo sang Dios sa aton nga mga taho. Nagpistok or nagpistriti ang Dios kag ang kalibutan kay aray dire ang iya nga anak naga-star. God with us, Emmanuel. That is why sang nakita ni Simeon si Jesus, gindala ni Joseph, ni Mary, si Jesus, gindedicate nila sa temple. Si Simeon tingala sa nga dugi na tulod ang iyang lawas nga magkadto digto. Gulang-gulang na ni siya. In Luke chapter 2, pagkita ni Simeon kay Jesus, verse number 28, ginkuha niya. He took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. Nanamian ko ni bala sang kabuhi ni Simeon. Kay siya gusto niya na mapatay. Because may rason siya. Sila nga, Lord, pwede na ko mapatay. Sa siningation, nga may aras ang kalinong. For mine eyes have seen thy salvation. Mga utod, mga biyan, don't die without the Lord Jesus Christ. Hindi ka pwede mapatay nga hindi mo kilala ang imo manluluwas. Kaya ni Simeon sila nga, handa na ko mapatay. Pwede na ko mapatay nga may aras ang kalinong kay nakita ko na ang akon nga kaluwasan. Kaya nga aman, kung mapatay ka, nga wala ka Jesus, you will face the judge. Matubang ikaw sa righteous judge. Kag kun wala ikaw sang abogado, nga magpangapin sa imo sa righteous judge, impyerno ang aton nga tupa. 1 Timothy 2:5, there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Isa lang ang mediator. Isa lang ang manugpatunga sa Dios kag sa tawo. Si Jesus. 1
1 John 2:1, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Ginahambal ini ni James or ni John sa mga kabataan niya, sa mga kabataan sang Diyos. Sila niya, hindi kita magpakasala sa Diyos. Pero, if any man sin, kung makasala man kita, aring comfortable ya. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Magatubang kita pila ka adlaw sa righteous judge. Siling sang righteous judge, ikaw makasasala ka halin sang gamay mo asa sa pagkatigulang mo. Then maabot si Jesus, Father, ginbaydan ko ilang sala. Aring akong dugo, matarong ini sila. We have an advocate with the Father. Jesus Christ, the righteous. Siya lang gid ang makapaumpaw sang kasingkal sang iyang amay. In John 3, verse number 36, siling ni Jesus diri, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life. Kung wala saya nagtuo sa anak, hindi gid saya makakita sang kabuhi. Pero ang kasingkal sang Dios magapabilin saya. Siya lang gid ang makahatag sang peace with God. The Prince of Peace, because siya lang gid makahatag sang peace sa bilog nga kalibutan. He is our Prince of Peace because siya lang gid ang makahatag sa aton sang inner peace. Kalinong sa aton nga tagipusoon. And He is the Prince of Peace because siya lang gid ang makaprovide sang peace sa aton nga Dios. A restored relationship with our Father. The Prince of Peace can calm the storm and soothe his child. Ang ruler or Prince of Peace, makakalma ini siya sang bagyo sa sagwa. Kag makakalma man siya sang tagipusoon sang iya nga anak. But the most significant thing he can do is to calm the wrath of God. Mga muyo kita sa aton nga Ginoo siningation. Our Heavenly Father, we thank you sa imong nga pulong nga amon Ginoo na batian. We thank you, Lord, kay may ara kami Ginoo sang paglaom sini nga kabuhi. Si Kristo Jesus naghatag sa amon Ginoo sang paglaom. Because sa iya lang namon makit-an kag maangkon ang matudtuod nga kalinong. O Lord, sa sini nga Christmas, kabay pa maga-celebrate kami Ginoo sang imo nga pagkataho nga may ara sang matudtuod nga kalinong. Yes, hindi kami Ginoo makakita sang kalinong sa kalibutan. Sa amon community, sa amon pamilya, may ara sang conflict. Pero pwede namon subong maangkon ang kalinong sa sulod sang amon tagipusoon. Kag kun may kalinong kami sa sulod sang amon tagipusoon, we can be a peacemaker. Pwede kami kahatag sang kalinong sa isig namon kapariho. Kaglabi kaglabaw sa tanan, we thank you, Lord. Nga muok ang amon nga tulog, maayo ang amon nga pagpahuway because na-restore ang amon relationship sa amon amay nga langit nun. Kag ikaw Ginoo ang nagsakripisyo para kami makaangkon sang matudtuod nga peace with God. Lord, we pray nga magabulaganay kami sini nga adlaw
dala-dala namon kag hindi makuha ang kalinong sa amon kabuhi. Ining amon ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you.